Hello Kuya Ken. Ako nga pala si Mikay from Cebu. Matagal na itong kwento na ito. Year 2015 pa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa dating call center namin sa Mabolo. Sarado na ngayon ang site na iyon at minsan, naiisip ko kung may dahilan kung bakit tuluyan itong isinara. Dahil sa lugar na iyon, may mga pangyayaring hindi kaya ipaliwanag at may mga presensyang hindi mo gugustuhin makasama kahit isang segundo. Isa sa pinaka hindi ko malimutang karanasan ay nangyari mismo sa ladies restroom. Simple lang dapat, bio break lang, pero dahil sa nakita ko, hanggang ngayon nanginginig pa rin ako tuwing naaalala ko ang reflection sa salamin. Gabi na noon, past 10 PM, break time ko. Tumayo ako mula sa station ko at sinabi ko sa kaibigan ko na mag-CR lang ako. Akala ko susunod siya dahil sabay kami dapat babalik sa pantry. Normal na routine lang at walang kakaiba. Pagpasok ko sa CR, sobrang tahimik. Yung ilaw sa kisame nagfi-flicker na parang pagod na rin sa graveyard shift. May mahinang buzzing sound ang fluorescent light. Amoy disinfectant ang hangin at malamig ang tiles sa paa. Yung lamig na parang hindi galing sa aircon, kundi galing mismo sa sahig. Akala ko may tao sa isang cubicle, si ate, yung kaibigan ko. Narinig ko parang may kaunting galaw sa loob. Hindi malinaw pero may tunog. Kaya nagstay ako sa harap ng salamin at nag-ayos ng buhok habang hinihintay siyang lumabas. Habang nakatutok ko sa reflection ko, may dumaan sa likod ko, si ate. Diretso siyang naglakad papunta sa cubicle. Kitang-kita ko sa salamin. Hindi yan anino, hindi yan distortion ng ilaw, hindi imahinasyon. Suot ang navy blue jacket niya at naka-ponytail tulad ng buong shift. Pamilyar ang lakad at pamilyar ang tindig. Napatigil ako at tahimik lang. Narinig ko ang cubicle door na marahang nagsara. Hindi ako kinabahan agad dahil akala ko normal lang. Pero ilang minuto ang lumipas at tahimik pa rin. Walang tunog ng flash, walang galaw, walang yabag palabas. Tapos may biglang pumasok na isa naming ka-team at sinabi na babalik na raw dahil mauubusan ng pagkain sa pantry. Napalingon ako sa cubicle at sinabi ko na mauuna muna ako at sumunod na lang siya. Kumatok pa ako sa pinto pero walang sagot. Akala ko busy lang siya kaya umalis na ako. Pagpasok ko sa pantry, doon bumagsak ang mundo ko. Nandoon si ate kasama ang buong grupo namin. Kumakain at nagtatawanan na parang walang nangyari. Parehong-pareho ang suot, ponytail at navy jacket. Parehong-pareho ang muka at parehong boses. Nanlamig ang buong katawan ko, parang may dumaan na malamig na hangin sa likod ko. Hindi ako makagalaw at hindi ako mapagsalita. Sabi pa niya sa akin na kanina pa siya nandoon. Ibig sabihin, hindi siya sumunod sa akin, hindi siya pumasok sa CR, hindi siya dumaan sa likod ko. Pero malinaw sa akin ang nakita ko sa salamin. At doon ko naalala ang isang detalye na mas lalong nagpatindig ng balahibo ko. Yung ate na nakita ko sa refleksyon habang naglalakad siya papunta sa cubicle. Sandali siyang tumingin sa salamin. Nakatitig siya sa akin ng diretsyo at walang kurap. Parang alam niyang nakikita ko siya. Hindi pala siya tao. Hindi pala si ate. Pero ginaya niya ang itsura ng kaibigan ko. At ang pinaka nakakatakot, pumasok siya sa cubicle pero wala namang lumabas. Hindi ko na binalikan ang CR na yon ng mag-isa, pero hindi doon natapos ang lahat. Sa call center namin, usap-usapan ang tungkol sa 6th floor. Matagal na raw itong sarado, hindi dahil sa sira, kundi dahil sa kakaibang presensya na nararamdaman ng mga agents noon pa. May mga nagsasabing may nakatayo raw sa dulo ng hallway kapag gabi. May iba namang nagsasabing may nagsuicide raw doon noon. Pero para sa amin, kwento lang iyon. Hanggang sa may nangyari mismo sa akin. Isang gabi, sabay kaming 4 na bababa. Pumasok kami sa elevator at pinindot ang ground floor. Normal lang ang lahat at tahimik ang biyahe pababa. Pero pagsara ng pinto, bigla itong tumigil. Wala kaming pinindot na ibang floor, pero umakyat ang elevator. Ramdam namin ang pag-angat. Pagbukas ng pinto, nasa 6th floor na kami at sobrang dilim ng hallway. Hindi normal na dilim. Yung dilim na parang makapal at may nakasabit na anino sa hangin. Wala kang makitang kahit konting ilaw mula sa elevator. Parang may nakatayo ilang hakbang lang mula sa pintuan pero hindi mo maaninag.
Nagtayuan ang balahibo namin. Pinindot namin ulit ang ground floor pero ayaw gumalaw. Parang may humahawak sa elevator at may pumipigil sa amin na umalis. Pinindot namin ng paulit-ulit pero wala pa rin. Bago tuloy yung sumaka ang pinto, may narinig kami ng mabagal na yabag. Isang hakbang, papunta sa elevator, papalapit. Hindi tumatakbo at hindi nagmamadali. Parang alam niyang wala kaming mapupuntahan. Naramdaman ko ang malamig na hangin na pumasok sa loob. Nagsara ang pinto na parang may tumulak mula sa loob at bigla kaming bumaba. Pagdating sa ground floor, tahimik kaming lahat at halos hindi makahinga. Nang tanungin namin ang maintenance, sinabi nilang baka may nagpindot ng 6th floor pero alam ng lahat na walang tao doon. Walang ilaw at walang access. So sino ang nagpindot at sino ang naglalakad papunta sa elevator? Bago tuluyang magsara ang site, bumalik pa kami minsan para kumuha ng documents. Pagdaan ko malapit sa lady CR, biglang bumigat ang dibdib ko. Yung salamin na dati kong tinitingnan, parang may naiwan pa rin pakiramdam doon. Parang may nakaabang at nakasilip. Hindi ko na tinignan, hindi ko na inulit. Baka kasi may makita ulit ako at hindi naman tao at ginagaya lang ang kaibigan ko. 2015 pa nangyari, pero hanggang ngayon, kapag nasa CR ako mag-isa, hindi ko na tinitignan ng matagal ang salamin. At kapag nasa elevator, lalo na kung madilim ang hallway, natatakot ako kapag bigla itong huminto sa floor na wala namang tao. Dahil minsan, hindi lang tayo ang nandyan. At minsan, may ibang nilalang na kayang gayahin ang mukha ng taong pinagkakatiwalaan mo. At kapag tumingin sila sa salamin, hindi mo agad malalaman kung sino talaga ang nakatingin pabalik.